Hala, OMG, totoo pala ang issue. Breaking news just in BBM. Nagulat dito, traidura na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Ayan, syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ayan, ipagpatuloy natin. At ang ating pag-uusapan ngayon kasi ay kumakalat ang chismis sa House of Representatives. May ibubulong ako sa inyo. May sasabihin ako sa inyo Ano kung yun? ano na ang Ano yung nangyari sa chismis? House of Representatives. Alam niyo, sa totoo lang, no? Sa House of Representatives, nabalitaan ni Bongbong Marcos na ang dami na raw mga traidor dyan sa kanya. Mamaya pag-usapan na. Madami na ba talaga? Ano ba sa tingin nyo mga katunay? Sabi nga ni Sir Don Mar, madami na. Pero malay natin, di ba? Kasi alam naman natin, kasi kung gagamitin nila yung yung utak nila, kung tutuusin. Kung halimbawa, mahal mo yung political career mo talaga, syempre, tatakbo ka. Marunong ka tuwingin kung sino ang humihina at sino ang lumalakas. Ganon. Pero kung ikaw talaga is yung ngayon lang ang tinitignan mo, hindi yung future. Kasi kung yung future ang tinitignan mo, titignan mo kung sino yung humihina at lumalakas. Pero kung yung ngayon lang, yung present lang ang tinitignan mo, yung humihina, kung doon ka pa rin kakampi, ay wala. Tingnan nga natin. Yan kasi dapat natin yung ipaalam sa taong bayan. Importante yan, okay? Kasi ngayon 2028 election, importanteng malaman nyo ito, mga sasabihin ko mamaya. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, Don Mar ito sa taong bayan. TV. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, supportahan like and natin share yan para mga katunay. maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at Ayan, paki-follow subscribe and sa mga balita follow na Don kagaya Mar nito. TV. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Yes. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. So, ito na yung sinabi ko. No? Ayan. Itong mga political analyst na sinabi na malabo umusad itong impeachment complaint laban ni VP Sara. Kasi ang main reason nila, malapit na ang eleksyon. So marami ng mga trahidor dyan. Alam niyo naman. Ito eh. Alam niyo ang mga representatives. Ako at kasi mga ganito yung sinabi nga ni Sir Don Mar dyan, maraming traidor, hindi talaga mawawala yan. Hindi. Kasi eto na lang wag na natin sabihing traidor. Kasi nga malapit na yung 2028 election. Halimbawa dito sa Senado. Sa Senado. Kung gagamitin nila ang utak nila at mahal nila, example natin sa Senado, kung mahal nila ang kanilang political career at kung marunong sila mag-isip talaga, alam nila kung sino yung lumalakas at humihina. Alam nila kung sino yung pinapaboran ng tao at hindi pinapaboran ng tao. Kasi sa totoo lang, kung ikaw, papabor ka doon sa hindi pinapaboran ng tao pero pinapaboran ng mga nakaposisyon, malabo pa rin yun. Kasi nga, taong bayan ang nagdedesisyon kung sino ang talagang mananalo sa eleksyon. Ngayon, kung magkakaroon ng mga PI na yan, magkakaroon ng Prime Minister, siguro hindi na kailangan yung taong bayan. Kaya nga sinusulong nila yun. Pero hindi naman pwedeng mangyari yun na sabihin na hindi na kailangan ng taong bayan. Taong bayan ang may karapatan magluklok ng mga nakaposisyon dyan.
walang karapatang magluklok sila sa mga sarili nila. 'Di ba? Dahil taong bayan ang siniserbisyuhan nila, hindi mga sarili nila. 'Di ba? Kaya kung ikaw ay isang politiko, mag-iisip ka. Sino ba yung malakas sa taong bayan? Sino ba yung malakas sa masa? 'Di ba? Ngayon kung nakikita mo, halimbawa si VP Sara pala yung malakas sa masa. Kukontra ka kay VP Sara. Kakalabanin mo siya. Isa ka sa boboto ng impeach VP Sara. Diba, syempre matatandaan ng mga tao yung pagmumukha mo kung ano yung ginawa mo kay Sara Duterte. O sige, ma-impeach nila yan si Sara Duterte. Ma-impeach nila. Na wag naman sana. Ang problema, sigurado ba kayong si VP Sara lang ang pwedeng tumakbong presidente sa 2028? Di kaya meron silang plan na kung sakasakaling ma-impeach si VP Sara, ay meron pang pumalit kay VP Sara na tatakbo din na kahilera din nila sa 2028. At isa pa, syempre kung ikaw politiko, re-electionist ka, tatakbo ka uling senador. Sa tingin mo ba yung galit ng tao na sa ginawa mo huhupa sa 2028? Di kaya bawian ka nila sa 2028 at hindi ka nila iboto at tuluyang kang matalo? Kung isip talaga yung gagamitin mo, kaya dapat mag-isip ka Think before you click. O kaya think before you up your hands. Parang ganon. Kongresista na malakas po si VP Sara. So mukha yatang babaliktad ito lahat. Kaya ang Eto mga sa political kongresista analysts ito. nagsasabi, Ako naman sinampul ko yung Senado. Senado, ito sa kongresista naman ito. At meron daw mga bumabaliktad. Aba, malabong umusad ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Heto yung balita, panoorin po ninyo. Malabo raw na umusad pa ang panibagong reklamo laban kay VP Sara habang expected na rin daw ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon yan kay Congressman Eli San Fernando. Anya, pansariling interes lang kasi ang iniisip ng mga kapwa kongresista. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. Pakinggan nyo mabuti ha. Abante. Sa 2028 national elections na nakatuon ng pansin ng ilang mga mambabatas. Ito ang pananaw ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kaya anya, naniniwala siya na hindi lulusot sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I'm not a member of the Committee on Justice, but tingin ko lulusot yan sa Committee on Justice at aabot sa plenaryo yan. Pero pagdating sa plenaryo, ang aking tansya ay hindi makakakuha yan ng 1/3 na suporta mula sa members of the House. Dahil lahat ay nag-iisip na ng kanilang mga political career sa 2028. May mga yun yung sinasabi ko. Nag-iisip na sila ng political career sa 2028. Isusugal mo ba yung political career mo na alam mo naman sa sarili mong si Sara Duterte ay napakalakas sa taong bayan? Kasi sa totoo lang, hindi ba sila nagtataka o sinasabi nila wala mahina yan si Sara Duterte? Hindi mananalo sa 2028 yan? Diyos ko naman. Alam nyo ba nung dinila si Tatay Digong sa dahig, di ba? Nung kinidnap, di ba? Yun nga ang sinasabi ng ilan na kinidnap si Tatay Digong sa dahig. Nakita nyo ba yung suporta ng buong Pilipinas? Hindi lang buong Pilipinas, pati mga Pilipino sa buong mundo na nasa ibang bansa. Yung pinakita nilang suporta kay PRRD. Napakarami. Milyon-milyon. Diba? Oo. Kita nyo naman si VP Sara kapag bumababa sa isang lugar talagang pinagkakaguluhan ng mga tao. Hindi pa rin nagbabago yung pagtingin ng mga tao sa kanya. Grabe yung pagtanggap ng masa kay VP Sara sa kabila ng mga binibintang sa kanya, sa kabila ng inaakusa sa kanya. Although, merong mga ibang naniniwala. Hindi naman talaga mawawala yun Merong ibang naniniwala dun sa inaakusa niya. Pero, bukod dun sa mga naniniwala, halos napakarami talagang hindi naniniwala. 'Di ba? Kaya kung ikaw, mahal mo talaga, ulitin ko, kung mahal mo talaga yung political career mo, mag-isip ka. Yung present ba o yung future ang iisipin ko? Kasi kung present, yaman ka ngayon. Kung hindi mo isipin yung future, iyak ka later. Pero kung iisipin mo yung future, yes! Ipit ka ngayon,
tawa ka later. Ganun mangyayari. Once na si VP Sara ay makalusot bilang presidente, no, makatakbo yan, makalusot yan, na hindi siya na-impeach, dire-diretso, nakalusot yan sa pagiging pagtakbo ng presidente at nanalo. Ayan na. Diyan na talaga magkakasubukan yan. So kayo hanggat maaga pa, di ba? Mag-isip-isip na kayo hanggat may oras pa. Meron pang 3 years or 2 years para mag-isip kayo maigi sa mga sarili ninyo. Tip na niyan. At yung iba ay marahil na nawalan ng amo. Actually, itong political analyst na ito, no? Ay, hindi ba ito political analyst siguro? Pero, tama ang sinabi niya na hindi talaga uubra. Siguro, papasa ito sa Committee on Justice, pero alam nyo naman, mas importante ng mga kongresista, mas importante ng mga representatives na manalo sila sa eleksyon. Now, paano sila mananalo sa totoo eleksyon? yan. Ang tanong, di ba? Babaliktad sila. Yan ang katotohanan. Yan ang realidad. At saka syempre hahanapin nila talaga, gaya nga na sinabi ko kanina, hahanapin nila kung sino yung talagang mahal ng taong bayan. 'Di ba? 'Di ba? Kahit sabihin natin na kinakalaban nila si VP Sara, talagang no choice sila eh. Kung si VP Sara ang minamahal ng taong bayan eh. Taong bayan na nagdedesisyon. Kasi kahit sabihin mo yung mga yan, kakampi mo, yung mga nakapwesto, ang problema, hindi mo kakampi yung taong bayan, talo ka pa rin. Di sana nanalo yung isang straight ng alyansa kung talagang naniniwala tayo na mas malakas ang mga nakapwesto kaysa taong bayan. Di ba? Kita nyo naman, natalo yung alyansa. 'Di ba? Ilan lang nakapasok, si Lito Lapid. Si Pia Cayetano naman kasi, syempre, hindi naman natin masasabing dahil kapatid ni Peter Cayetano yan eh. 'Di ba? Doon pa rin eh. O si Camille Villar. O nandun sa, umalis din. Nagpa-endorse kay BP Sara. Si Senator Amy nandun doon, pero umalis din. Na kay BP Sara na din. O so parang si Lito Lapid na lang nanalo. O 'di ba? O pero kalahatan nun, walang nanalo, 'di ba? O. Talagang pupunta sila sa malakas ang trust rating, which is si VP Sara. Oh. Kaya, pagdating ng botohan sa House of Representatives, kasi nangangailangan po ng 1/3 yan eh. Di ba? Dati kung maalala ninyo, umabot ng 200 votes. Kaya, na-impeach raw di umano si VP Sara sa House of Representatives. Nagtagumpay raw sila. Nakakatawa nga eh. Pero, ngayon, sabi niya, malabo ito. Kasi, alam ng mga congressman na ang trust rating ni BBM ay negative na. At ang trust rating ni VP Sara, sobrang taas. Yun pa yung isang basihan, yung trust rating. 'Di ba nakikita naman natin ang ating presidente ay bumababa ang kanyang trust rate. Imbis na tumataas, bumababa, nagne-negative. Masamang impact yung ganun. Pero ang vice president niya, kahit anong pandudusta, kahit nasirain ang pangalan, kahit palubugin ang palubugin, kung ano-ano ang ibinibintang, ang trust rate ay napakataas pa rin. Siyempre sasabihin, hindi naman natin tinitignan yung survey na yan at trust rate na yan. Diba? Pero importante pa rin tignan yun. Diba? Kasi napakalaking bagay din yun. Kumbaga advance yun eh. Doon mo nakikita kung sino talaga ang malakas sa taong bayan. 'Di ba? Pero kasi hindi nagbabago eh. Si VP Sara pa rin yung mataas eh. 'Di ba? Ikaw ngayon, kung ikaw ang nasa posisyon ng mga congressman, talagang babaliktad ka. 'Di ba? Mga garapal eh. No. O hindi na naging ganun kataas yung kumpiyansa. Ang pagbabasihan daw kasi naging takbo Ayun, ng tumatayo na. Ayan yung una. Yan yung unang impeachment kay VP Sara, yung mga nagpalakpakan, tapos nung pinasa kay Cheese, nag-iyakan. Singiwi, oh. Kundali, oh. articles of impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon na bypass umano nito ang Committee on Reparation at agad inakyat sa Senado ang impeachment complaint matapos itong makakuha ng 1/3 na boto mula sa mga mambabatas. Pero para naman kay San Fernando, hindi nakataka-taka na naging pagbasura ng Committee on Justice ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil anya, wala talagang balak ang mga mambabatas na paggalawin ito at sumailalim pa sa impeachment trial.
Kung ang climate o ang politika sa loob ng House is niredeem niya na ma-impeach yan. At kahit naman gaano katibay yung mga ebidensya, kung ayaw ng mga kaalyado na umusad yan, Ito pala, si Representative Eli San Fernando pala itong, hindi po political so analyst. congressman din to. Nagsasabi siya po ng totoo basing on his experience. Okay, si Oh, Representative buti nga Eli to San marunong mag-isip eh. Kahit pa paano naiisip niya yun. Fernando. Okay, hindi ko lang alam kung ito ba ay dating kaalyado. Hindi ko kilala ito eh. Dati ba itong kaalyado ni BBM? Or kabago-bago lang, no? Nananalo doong the last election, no? Alam niya, usap-usapan ngayon sa House of Representatives na hindi na uubra dahil mag-iisip na yan sa kanilang mga political career na mananalo Yes. sila. At ang tanging paraan na mananalo sila ay susuporta sila kay VP Sara. Diba? Good luck, BBM. Kaya nga mangyayari yan, alam mo Sir Don Mar, mas magkakaalaman yan sa pagdating ng 2027. Nandudoon yan. Talagang doon na natin malalaman lahat kung sino-sino talaga yung magbabaliktaran. Kung sakasakaling si VP Sara hindi ma-impeach, malabo na sa 2027 yun. Diba? Siyempre, kung sino ang magno-no choice dyan, kung sino yung babalimbing, kung sino yung kakain ng suka dyan, malalaman natin yan sa 2027 lahat. Ngayong 2026, medyo malalakas pa loob nila eh. No? Pero ngayon nga 2026, nararamdaman natin, katulad niyan, may mga nagsasalita na parang malabo nang yung impeachment ni VP Sara. Diba? Diyan sa Kongreso, may mga congressman ang nagsasalita. Oh. Lalo sa 2027. Baka mamaya ang gusto mag-impeach kay VP Sara si Abante na lang mag-isa. Sila Luistro. Ayan. Si De Lima. Sila na lang. Tapos parang ibang mga congressman, uy kayo, sasama ba kayo? Bahala kayo sa buhay nyo. Sino kayo? Di namin kayo kilala. Sara Duterte kami. Magulat sila, ganon, no? Nako. hindi talaga uusad yan. Yun yung nature ng Nature. Meaning experience niya doon. Nature. Yan ang nature. Ang mga nangyayari sa House. impeachment process. Tinawag rin niyang drama at ingay lang ang mga impeachment complaint na inihangin sa Kamara dahil ang lahat ng ito ay para lang daw sa politika at pansariling interes. Correct. Nakakalungkot lang kasi dahil dito sa usapin ng politika, naiiwanan din yung iba pang mahalagang trabaho ng Kongreso. Correct. At yun yung mga Yes. Inuuna nila yung impeachment na yan. Hindi na nga Nakakalimutan nila makapagtrabaho ang yan mga eh. trabaho. Hindi na makapagtrabaho yung mga hinayupak na yan. Diba sa kakasulong ng impeachment ni VP Sara, mantakin mo, inuubos nila yung termino nila sa pagtanggal kay VP Sara. Tapos kayo namang mga taong bayan na nasasakupan itong mga taong to. Bakit ibinoboto nyo pa tong mga taong to? Diba? Tignan nyo naman yung ginagawa. Meron ba silang ginagawa sa bayan nyo? Sa distrito nyo? Kung ganito lang ang ginagawa nila araw-araw? Diba? Kumuha naman po kayo ng congressman na alam nyong maglilingkod sa inyo, hindi yung puro politika lang ang iniisip, hindi yung para tumagal lang sa posisyon niya. 'Di ba? Kaya ako nagtataka ako sa inyo kung bakit yung binoto tong mga to. Pasensya na, no? Pero nagtataka ako, bakit nanalo tong mga to? 'Di ba? Tapos ganito lang yung ginagawa. Oh. Ipanalo nyo uli sa susunod. Naku naman. Di ba? gawa ng mga meaningful na mga batas. We are missing the bigger picture. At ano yun, yung mga Pilipino at mga manggagawa mismo, wala namang pakialam sa impeachment. Correct. Samantala sa Lunes, ilaasa ang ipipresenta sa plenaryo ng Kamara ang naging pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM upang kanilang mapag-aralan. Inaabangan naman ngayon kung uusad ba ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa agenda ay So, ako personally, in my own opinion, tama yun. Hindi talaga uusad ang impeachment Oo. complaint. Okay? Ako tingin ko Siguro, parang ano eh. Noong nakaraan Pero si Tito Sin kasi naghahanda eh. umusad ang impeachment complaint kasi sa tingin nila malayo pa yung eleksyon. Oo. At kailangan talaga nila ng budget. Kasi mantakidyo, kapag hindi ka buboto na ma-impeach si VP Sara, wala kang budget. Ganyan po ang Yun naman reality po pala yun. sa House of Representatives. Diba? So, Ayun nga yung sinasabi ko, kailangan nila ng budget, present lang yung iniisip nila. Yung ngayon lang. Dapat ang iniisip mo kung politiko ka, lagi mong iisipin yung future. 'Di ba? Straight sa taong bayan ka lang nakatingin. 'Di ba? Kumbaga kung ikaw meron ka sariling interest sa sarili mo, medyo
liitan mo lang ng konti kung may pansarili kang interest. Huwag mo lalakihan. Kasi kung mag-iisip ka ng present ngayon, talagang delikado ka sa future. 'Di ba? Kaya kung ako, saling ako, naging congressman, sa future ako mag-iisip, tatahimik lang ako dyan. Bahala sila dyan. Diba? Sabi sa akin, ikaw ba boboto mo si BP Sara o bigyan ka namin ng 150 million? Oy. Kakahiya itong mga tae ito. Mo na. Hindi, di ba? Ay, nako. So, Kung pwede nga lang tanggapin mo, tas huwag kang bumoto eh. isa na po sa word na tae, ha? Yan talaga ang best na ma-describe ko sa kanila. Okay? Natating nato ngayon ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kaya mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.